ilabas natin sila dito sa kanilang mga opisina. Kaladkarin natin tulad ng pagkaladkad nila kay Duterte na sinabi nila, lahat ng Pilipino magmuni-muni na pumunta rito at sabay-sabay nating kaladkarin ng mga magnanakaw na yan dito sa labas. Inaanyayahan ko ang lahat ng Pilipino. Pag napatunayan natin na talagang nagnakaw sila, Pabayaan natin sila magsalita. ano ba sa tagal ko, umpisahan na natin. Itong mga ano mo yung term na kaladkarin eh. Kaladkarin natin sila dito sa labas. Tanggalin sa pwesto ang mga yan. Yan po. Inaano ko lahat ng Pilipino. Ano na po kayo. Pag napatunayan ito, atong bagong leader ng Senado, kaya protektahan natin. Ilalabas po na impeachment. Sige. Pero pag napatunayan natin na kung sino yung mga magnanakaw na yan, lahat ng Pilipino magmuni-muni na pumunta rito at sabay-sabay nating kaladkarin ng mga magnanakaw na yan dito sa labas. Yung sa aircon nila, nakaupo sila, ilabas natin sila dito sa kalye. Mga tarantado, magnanakaw. General, pag yung kabayan ninyo si BBM, ano ba, kamusta ba doon sa norte? Huwag kayong maniwala. Hindi yan solid north. Katulad ko, meron akong organisasyon yan. Meron na Inday Sara Care Solid North. La Union, Pangasinan, meron din sa Ilocos Norte mismo. Yung chapter namin. Kasi maniwala na Solid North. General, tanong ko lang, ano kaya magiging epekto kapag halimbawa, prinaso nila at i-impeach ko nila ng parasuhin nila si Inday Sara? Hindi mangyayari yan. Kung brasuhin din natin. Yan ang dapat. Hindi mangyayari yan. Ito, we follow the procedure under the Constitution. Lahat ginagawa nila para pero pag yan lumabas na ang resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam, ilabas natin sila dito sa kanilang mga opisina. Kaladkarin natin tulad ng pagkaladkad nila kay Duterte na sinabi ni putang ng turing yan. Mga hudas sa Pilipino. Di ba? General, ito na lang. Baka may mensahe nyo kayo kay former Senator Coco Pimentel na sinabi niya dapat daw mag-resign si Cayetano para daw tumahimik ang Senado. Ilayin niyo po sa kanya. Dati kang senador, alam mo ang rules and regulation. Ako nga, hindi ako senador. Alam ko rin kung paano patakaran ng internal rules na ng Senado. Ba't mo pagre-resignin? Dahil nakudita ka noon, ginudita ka sa PDP Laban. Dati presidente ng PDP Laban kinuha nila kaya masakit din ang loob niya sa mga Duterte. Hindi ka na senador. Pati yun lang tayo sa totoo. Abogado ka. Alam mo kung ano yung tama. May mga abogado rin sila. Alam din nila kung ano yung tama. Magkaiba lang kayo ng opinyon. Pero respetuhin natin ang konstitusyon, ang proseso. Huwag kayong magbendalo. Kung magbebendala kayo, kaya rin namin magbendalo. Malapit lang mapuno ang Pilipino. Nag-aalab na. Pag once na napatunayan sa impeachment at saka sa pagbukas na naman ng Blue Ribbon Committee tungkol dyan sa maleta-maleta, mabubuksan ng maleta-maleta. Malalaman niya kung sino-sino yan. Kung hanggang saan. Kapag napatunayan yan, tinatawagan ko ang kapwa ko Pilipino, magmuni-muni na kayo. Sumama kayo sa paghatak, pagkalagkad sa mga nakaupong tanggalin
sa kanilang naka-aircon na air condition, samantalang marami ang naghihirap. Yeah. General, isa lang. Mensahe nyo na lang po kay BBM. Ako, kabsat, doha mo kayo ag-resign, bayam nga agpadata procedure, diba, proseso. Noang siya ka na makauray, ipinag-resign mo. Tiyak ko, hindi ka magre-resign eh. Nananalangin pa nga ako, tinatawagan ko pa na lahat ng mangkukulam eh. Mangbabarang, tinatawagan ko. Barangin ka, kulamin ka, palaki ng betlog mo. Hanggang sa hindi ka makalakad. Kasi ayaw naman namin na dumaan sa marahas ang kaparaan. Pero malapit na yan. Malapit na, nararamdaman mo yan, alam ko. Thank you, General. Sir, sa tingin mo, ba't tayo yung magkapatid na sulong sa Senado? Ay puta na, isa pa yan. Matapang noon yan, ha? Noon, di ba? Nung hindi pa senador, pumapagmura yan, di ba? Pumapag-right din sa mga daw sa kurap, puta yun eh. Ay, ano ngayon? Inahin niya rin yung sukan niya. Sinusukan niya doon si Hontiveros. Sinusukan niya si Kiko Pangilinan. Eh ngayon, natapalan ka na. Mukhang pera ka rin ka eh. Mga mukhang pera eh. Isa yan sa tumututol sa ng Blue Ribbon Committee. Mapaimbestigan. Bakit? Natamaan sila. Ito, ang tamang panahon, tamaan kung sino ang tamaan. Kung side ng mga DBS at may matatamaan doon, so be it. So be it. Pero tinitiyak ko mas maraming tatamaan sa administrasyon. Ang People's Initiative, unang-una po, ay na-founded ito noong 2019. Ang number one na ginawa namin petition ay yung mabuksan ang usapin ng kayamanan ng ating bansa, which is, we have the documents ng mga kayamanan ng ating bansa. Hanggang sa nagtuloy-tuloy kami sa kalsada, na-recognize kami ng ating gobyerno, at maraming ang pangalawa po na punto namin sa petition, na mayroon ng 10 milyon sa buong Pilipinas sa petition signatures po yan, para maitama na po yung sistema ng paggobyerno natin. Which is, ito po ay naaayon noon dun sa kampanya ni Pangulong Digong na gawing federal na ang sistema ng gobyerno natin. So, ako po yung nag-lead ng protest anong 2018 mula sa Liwasang Bonifacio, yung tinatawag na RevGov o Revolutionary Government, under the federalism principle and system. So, nung inaasahan namin ng panahon ni Pangulong Digong ay ma-establish na po itong pangako na ito, ang tagal-tagal na pong pangako na ito. At ito ang magtatapos ng mga nakawan sa gobyerno. Kahit mapakulong natin lahat ang mga nagnanakaw sa gobyerno, hindi po mauubos yan. Ibang administration, iba na naman na magnanakaw. Ang pinaka-important, tulad ng kinakampanya natin sa People's Initiative, ito po yung under the Constitution. Yung prinsipyo ng Constitution, kami po yung nagpahinto ng Politicians Initiative ng Kongreso noong 2024. Kami po yon. Hindi kami pumayag na gamitin nila yung People's Initiative sa politika or politicians. So hindi po legal na People's Initiative. Tulad po ng sinasabi ni Manang Aimee, ako po hindi ko makontra doon sa pagsabi ni Manang Aimee na pagbanggit ng People's Initiative na lagi niyang tinitira sa media. Hindi, Manang Aimee, no? For you to know, magka-Ilocano po tayo, magkasama tayo sa Ilocos. Sana itama mo yung pagsasabi ng People's Initiative kasi sa taong bayan nanggagaling ang People's Initiative. Yon po ang tawag doon ay Politicians Initiative. So, noong 2022, kami po ang nagbantay ng boto ng pagkapanalo ng presidente ngayon, Manong Bong. Okay, Ilocano po ako. Si Manong Bong, kami po ang nag-secure ng kanyang boto noong 2022 dyan sa Supreme Court. 10 araw kami dyan na diretso. Hindi po kami umatras yan kahit hindi na po kami bumoto. Ma-protection lamang yung mga nanalo noong 2022. Nakakalungkot lamang po na ganito na po yung nangyari sa ating bansa. May nagmamanipula na sa ating gobyerno. Actually po, ang hinala ko po, hindi si Pangulong Bongbong ang nasa likod sa lahat ng ito.
Kasi si Manong Bongbong, ano yan eh, parang kung ano yung Agos, parang doon lang siya. So, magkaiba sila ng hangarin ni Pangulong Duterte na pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya lang, yung itong pangako na federal system nung panahon ni Duterte, meron pong tao na nagpahinto po ito. Hindi lang po dahil sa COVID-19, dahil kami po yung nagpahinto ng vaccination. Panahon ni Pangulong Duterte, hindi namin sinasabi na kakampi o kalaban namin si Pangulong Duterte, pero kami po ay tumatalima sa konstitusyon. Yun po ang pinakamahalaga sa amin sa People's Initiative. Ngayon, akala namin ideklara ni Pangulong Duterte dahil hindi na po tama ang mga nangyari noong 2022. So we expect him that he will declare a new system, the transition of a federal system. Ngayon, bago mo po si Pangulong Bongbong, ipinangako nila, ginamit na naman nila ang Partido Federal, Hokpong Federal at ibang-ibang titulo ng federal na hindi nila itinutuloy yung pangako sa ating bayan. Kaya po nakikita niyo po rito sa People's Initiative natin, genuine po ito. Dati hindi po genuine ito. Ngayon, nagkaroon lang po ng usaping genuine sa People's Initiative noong ginaya ng Kongreso. Ginaya sa pamumuno ni dating House Speaker Romualdez. Dahil naka-appoint po kami sa kanya before na nag-announce siya ng People's Initiative bago pumutok yun. Sa amin po ginaya yon. So, agad-agad po kaming dumulog sa COMELEC na i-terminate po yung People's Initiative na yan kasi mali po ang paggamit ng People's Initiative. Kami po ang genuine talaga na 2019, nandyan na kami sa kalsada. Hanggang ngayon, nandyan na po kami na sinasagot ng ating gobyerno yung mga idinodulog natin problema ng ating mamamayan. So nandito po kami, ang tawag po namin dito ay public consultation. Kami po ang nagpukonsulta ko anong problema ng taong bayan, nagbibigay daan kung saan namin dadalhin yung mga solusyon ng problema. So tingnan nyo po ito, Federated System of Governance. Sagot sa kahirapan. Totoo po yan. Bakit? Dahil pag nag-federal system, ang tawag po namin dyan sa atin ay federated system, hindi po federal system. It is a unique and organic system. Ano po yun? Bakit siya nagiging organic? So ipapakita po ko sa inyo ito sa madaling explanation. Kaya, ilang beses na po tayong kumatok sa Kongreso. Si Atty. Roman, Congressman Roman, Congressman Roman, natanggap na po niya sa Kongreso ito. Dito sa Senate, ilang beses po natin, pati si Soto, isa po yan sa nag-receive. Kung makikita po nyo dito sa dokumento natin, tingnan mo yung bag dito. Buksan mo yung neryo, yung bag. Okay. So nakikita po natin dito, so yung tinatanong po ninyo, kung pabor po ba kami sa pag-amyenda ng konstitusyon. Actually po, matagal na po naming isinisigaw na palitan ng konstitusyon. Bakit? Mula 1973 Constitution hanggang 1987 Constitution, tignan nyo yung diferensya ngayon. 40 years nang na-establish ang Constitution. Ano ang nangyari? May pagbabago sa bansa natin. Lalo pang lumubog ang bansa po natin. Kaya, huwag nyo na pong tanungin kung gusto ng taong bayan at palitan yung Constitution. Pero talagang matagal na pong naghihinangit ang taong bayan. Bakit? Problema ba yung Constitution? Okay. Ang tanong po dyan, hindi po problema yung Constitution. Ang problema sa 1987 Constitution, ito po, hindi nyo po troubleshoot. Pero kami po troubleshoot na namin ang Constitution. Ano ang problema? Ano ang pagkakaiba ng mga Constitution ng ating bansa? Before the 1973 Constitution, naging number 2 po tayo sa buong Southeast Asia ng pinakamayamang bansa sa Southeast Asia. Pagdating ng 1973 Constitution, ang dollar po dyan ay 2:1. 2 peso, $1 lang po. Ganyang kalakas ang ating pananalapi during that time. Now, tignan natin yung 1973 Constitution na 13 years na nag-exist hanggang 1987. 40 years na po ang Constitution natin na minamakmak lamang ang mga oligarko natin sa ating bansa. Yan po nagmamanipulate sa ating gobyerno. Hindi po Senado, hindi po Kongreso, hindi po ang Presidente, Vice-Presidente. Ang nagmamanipulate sa bansa natin ay ang mga malalaking negosyante na sila lang ang gustong mayaman. Okay, ito po ang pinakamalaking tanong po dyan. Bakit natin gustong palitan? Okay, natural.
pag merong bagong sistema ng paggobyerno, kailangan ng bagong konstitusyon. At ang tawag po natin dyan ay People's Constitution. Kasi ang Philippine Constitution of 1987 po, 50 lamang na magistrates ang gumawa po niyan. At umatras ang isa po dyan, na isa sa pinakamatalino dyan, si Lino Broca. Bakit umatras si Lino Broca bago magkaroon ng tinatawag na plebiscito during that 1987 Constitution? Dahil may nakita siyang discrepancy sa Constitution. Parang ganito po yan. Para maintindihan po nating lahat. Wala po kaming pinatatama politiko, wala po kaming sinisigaw na bumaba sila sa administrasyon. Ang gusto ng taong bayan, hindi revolusyon, kundi innovation ng sistema ng paggobyerno natin. Yan po ang pinakakailangan natin ngayon. Ngayon, noong 50 magistrates, anong ginawa nila? Kinonsulta ba nilang taong bayan para tanungin ng taong bayan kung ano ang idadagdag nila sa konstitusyon? Ano ang ibabawas nila sa konstitusyon? Wala. Ang ginawa nila, noong linuto nila, naghain sila, silang naghain, silang nagluto, sila rin ang naglagay sa lamesa ng taong bayan. Dahil sa kagutuman, gusto na ng ating mamamayan na mayroong makitang pagbabago, kinain nila yung konstitusyon. Pero hindi nila kilala ang konstitusyon. So that's the problem on the 1987 Constitution. Kaya hindi po naging epektibo ito dahil ang nakakaalam lamang po ito ang mga nag-aral ng abogasya. At hindi lang, dahil ang mga nag-aral ng abogasya nito, sila pang bumabaluktot ng ating Constitution. That's a very big problem. Bakit hindi ito sinang-ayunan ng mamamayang Pilipino bago ito paaprobahan ng yes or no noong panahon ni Cory Aquino? 1 year lamang po yung transition na po yan. So ang gusto po natin mangyari ngayon, ganito, tingnan nyo po itong illustration natin dito. So ito, paulit-ulit namin pong isinasalang ito sa ating Senado at saka sa Kongreso natin. Kung makikita nyo po ito, crafting a new and unique government system and a brand new laws 2025-2026. Genuine People's Initiative Federal System Structural Platform. Okay. Paano po ito gagana? Ano po ang kailangan? Okay. Dito sa loob ng artikulo ito, nakapalagay po yung the constitutional defect of 1987. We did never troubleshoot the problem. Sino ang kailangan? Ano ang gusto ng taong bayan? The people, the people's manifestation. A new government system, terminate the 1987 Constitution and a new by the people. Okay. Who will act? Sino po ang dapat na umakto? Is it the sitting administration as employee of the company owner, government owner, the ultimatum, the people? But how? Paano po natin uumpisahan ang pag-amyenda o pagpalit ng konstitusyon? Who will act? Find the strongholds. Ano po yung mga sangkalan na dapat nating isaalang-alang? The People's Initiative. Actually, sa Constitution po, ang People's Initiative ang pangatlo sa kinokonsidera ng pagpapalit ng Constitution. Hindi number 3 nila, pero this is very, very powerful. The arbiter of remedy, Genuine People's Initiative towards a brand new system. The last article said, ang huling tapat na baraha. So, tingnan po natin dito sa mga illustration natin. Para maintindihan po natin kung ano ang dapat nating gawin. Ano lang sir, sulit na lang tanong. Okay. Sige. Tapos initiative, abot ba kayo sa extension Nang, term ng mga nakaupo? actually po, kahit baguhin natin ang transition ng gobyerno natin, dapat mga bago lahat ang mag-uumpisa ng transition ng gobyerno. Hindi ko kinokontra kung yun ang gusto lang ma-extend or whatever, pero kami, pag may transition ng gobyerno, bagong mga ihahalal o i-appoint ng transition sa paggobyerno bago pagdesisyonan ng tao. Okay. Pero gusto kong ipaintindi ito, no? Para meron tayong tinatahak. Ito po. Tingnan nyo ito.
on the people and citizens feel their ownership to their own government as employer, and this is how must it work. Tingnan nyo ito. Ang tawag dito is a tripartite system of governance. Ibig sabihin may tatlong departamento. Ito yung mga nahalal. Nasa gitna po sila. Andito ang People's Initiative, Taong Bayan po yan, at andito ang Council Committee ng Taong Bayan. Bago maaprubahan ang mga batas, dapat dumaan sa dalawa ito bago mapunta dito sa mga nahalal na mag-aproba. So, Taong Bayan mo ng pagdaanan. Tingnan natin ngayon. Ang sistema po ngayon ay unilateral. Ang Taong Bayan nasa ilalim. Sila ang bumubuhat sa mga politiko natin o administrasyon. Pero dito sa bagong sistema na craft po natin, nasa taas ang Taong Bayan, ito po yung gobyerno natin, at bantay sarado ng Taong Bayan. Ganyan po ang sistema na gusto natin mangyari. At ganito rin po ang Taong Bayan nasa paligid, ang transition government nasa gitna. So wala po silang kawala. Hindi po nila may tatago ang mga ginagawa nila, dapat transparency lahat po. So, tulad natin ito. Ngayon, ganito po ang sistema. Lahat ng mga politiko natin nasa taas, ang Taong Bayan nasa ilalim. Tayo na may-ari ng gobyerno, tayo ang nasa ilalim. So, hindi po dapat ganun. Dapat ang may-ari ng gobyerno, nagpapasweldo sa administrasyon natin, mga public officials natin, Taong Bayan, dapat ang Taong Bayan nasa taas po. Okay? Na binubuhat ng ating mga inihalal na mga politiko. So, that is the problem that we should learn to understand and find the solution. Maraming salamat, at ito po ang panawagan namin. Wala po kaming kinaaway na faction, maka-BBM, maka-yellow, maka-blue, or whatever color. Ang gusto po natin ay maisaayos at maitama ang sistema ng paggobyerno para itong ginagawa natin ay makita ng international community na gumagana ang ating batas. Ang problema kasi, ang tingin na po nila sa atin hindi na gumagana ang batas. Kasi mga politiko mismo ang bumabalik sa ating konstitusyon. So anong iisipin ng international community? Wala nang gumaganang batas. So pipilit natin ngayon na gumagana ang batas, samantalang ang korupsyon hindi masolusyonan ng ating administrasyon. Yun po yung problema. At kami po ay tutulong na maitama ang problema ng ating bansa. Ang Taong Bayan, kasama po sa pagtatama, regardless of any sitting officer of the administration. Yun po ang punto ng People's Initiative. Sana po maintindihan natin. Panawagan ko sa iyo, Manang Amy, maghaharap din tayo. Huwag niyo pong gamitin yung People's Initiative na ibinabato sa Politicians Initiative. I would like you to be stand corrected. Thank you very much at maraming salamat. Ako po ang Director General ng National People's Initiative Council Committee na bumuo ng People's Initiative 2019 pa po. So yan po ang grupo na itinatag natin na pinagkakatiwalaan na ng mga sangay ng gobyerno natin. Kung mayroon problema ng mga tao, agad-agad nilang inaaksyonan sa pamamagitan ng NPICC, People's Initiative, or People's Initiative for Peace, Unity, and Love. So yan po ang ating People's Initiative. Maraming salamat. Okay, yes sir. Yes po. Pero saan patutungo yung administrasyon ni BBM ngayon? Pag pinabayaan natin ito, disgrasya po. Pag pinabayaan natin, disgrasya po ang pupuntahan nito. Yan lang. Wala na kong mahabang ipapaliwanag. Kung papabayaan natin, kasi dapat tayong Taong Bayan, hindi natin isinaalalay lamang sa mga nakaupo sa ating bansa, yung pamumuno. Dapat tulungan natin, dapat supilin natin, magkaisa ang Taong Bayan. Ito ang gusto namin. Ito ang gobyerno na gusto natin. Yun po ang dapat natin i-assert ngayon sa panahon nito. Kasi ang nangyayari po kasi ngayon, Sir, ay iniisip ng mga Pilipino, hindi na kami makakuha ng ayuda pag kinuntra namin, whatever. Hindi po ganun. Responsibilidad ng ating gobyerno na ibigay ang mga tulong sa ating mamamayan. Pero responsibilidad natin itama ang maling nangyayari sa ating gobyerno, dahil pag-aari ng Taong Bayan ang gobyerno po na meron po tayo. Yan. Walang aalis po. Walang aalis. Thank you.
Tuloy-tuloy na yan. Ikaw ha? Billion views na yung ano mo ha? Panoorin mo attorney sa Facebook. Meron Sige, tayong sige. Facebook page, Tropang Visayas. Sige. Iano ko para makita, iano mo doon. Ha? Iayos mo siya para, okay. Buti na dito. Wrong time no shit dito. Kaya nga, attorney, dito kami nung nakaraan, hapon, dito rin. Sige. Pag kailangan natin ng close conference, tatawagin kita. Thank you, attorney. Kasama tayo lahat. Hindi natin gawain yan. Hindi natin gawain yan. Meron kaming grupo. Na-counter namin ang intel. Yung mga makakaliwa sa kabila. Meron nakapasok ng mga double agent. Pero kilala na namin yan. Identified na namin yan. Kaya mahirap lang. Kaya pa rito. Dito na natutulog. Dito na tumatay. Dito na naliligo. Papalipatin nyo doon. Yung bagay natin, sila pumunta ron. Tama! Okay, handa ba tayo para sa bayan? Handa ba tayo para sa bayan? Walang manakit. Nandito lang tayo. Bahala ang pulis. Trabaho ng pulis yan. Ang trabaho lang natin ay magsalita sa kapayapaan. Salamat. At depensahan natin yung atin. Basta mga kasama, depensahan natin ang atin. Walang aalis at walang manggugulo. Tuloy-tuloy ang ating pwesto. Salamat po. Music. Hello, makinig. Simula May 11, nandito na tayo. Hindi first time na mangyari yan na nagpunta sila rito. Ilang beses na sila nagpunta rito. Walang nanggugulo sa atin, tama? Kaya ngayon, dito lang tayo. Yung dyan sa island, tayo mga lalaki pipisto dyan. Basta, walang gagalaw hanggat hindi tayo uunahan. Hindi pwede na masira tayo. Hindi pwede na sa atin manggaling yung kaguluhan. Di ba? Kaya, istipot lang tayo lahat. Behave. Huwag abusuin. Panindigan natin ang ating pinaglaban para sa kaayusan ng bayan. Huwag gumawa ng hindi tama. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po mga kasama. Kaya mo encourage po na ano po dyan sa island is yung mga kalalakihan. So, andyan po yung DRT, andyan po yung DRS para i-guide po. Maraming salamat. Andyan po yung DRT at DRS natin para magmamamarsyal. Tulungan na lang po. Andyan yung Quezon City anti-crime natin na matagal nang lumalaban. Andyan yung DRT at DRS. Salamat. Ayan na sila, andyan na oh. Andyan na. Yan na. Yan na yun. Yan na yun. Yan na yun. Doon lang bababa sa dulo. Ako, tayo na. Ayun na oh.